Hi people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ayan guys, yung nagawa ko pala dito na arrangement. Yan, ito yung bago natin na arrangement. So 'di ba nakaraan ang nakalagay dito yung mga pots natin na mga white na yung malalaki natin na mga Echeveria succulent. So parang nagsawa na din kasi ako guys sa ayos ko na yun, and hinahabol ko talaga guys yung init dito. So, tinitingnan ko talaga kung saan banda yung mas mainit kapag tanghali. Kasi, yung mga carunculated succulents natin ay parang, siya guys, nawawala yung cold. So, parang kumukonti. Tapos, parang nagiging green. So, yun, naisipan kong baguhin sila ulit ng ayos. So, ayan. And naisip ko din na tama lang siguro na ganito lang yung pots na mga nandito. Tama lang yung laki, yung maliliit natin na pots. Kasi kapag yung malalaki yung pots na nandito, ang hirap guys kuhanan ng video. Ayan. So, napakataas na. Kasi mataas. Patungan na to na nasa gitna. And ayan, so yan yung naisip ko. Yung mga black pots natin para uniform tingnan, nandito sa gitna. Ayan, yan sila. Tapos yung mga ganito natin na pots, ayan yung ganito, yung nilagay ko dito sa side na to. Yan, para pare-pareho sila. Ayan, so yan yung mga succulents natin na nandito guys. And yung iba na pala natin guys na succulents, lalo na yung Amazing Grace ko na nilagay ko sa oblong pot na dating nasa prosperity pot. Inano ko guys, niripat ko. So puntahan natin. Nandito. Ayan. Ito din tinanim ko na to guys, oh. Ayan, pero tuyo tong pinagtamnan ko sa kanya para hindi siya bulok. Ayan, kasi medyo maselan tong stinky na to sa akin kapag kinat ko siya tapos itanim ko agad na mabasa siya guys, nabubulok siya. So, kailangan i-air dry muna natin siya bago natin siya itanim. So, pwede namang itanim na natin pero dapat tuyong-tuyo yung potting mix niya. Ayan, tapos hayaan nyo muna guys na matuyo siya ng mga 1 linggo bago nyo diligan. Ayan, so nandito guys, oh, ito, nakadikit na talaga itong, na to guys, string of tears sa ating Amazing Grace. Yan, hindi ko na kasi guys ginalaw yung, nila, yung ugat. Ayan, tinanggal ko sila doon sa oblong pot natin kasi lagi silang naulanan doon guys. Baka maalam itong aking Amazing Grace. So, ginawa ko, tinanggal ko na lang and nilagay ko dito para ma-stress siya guys. Kasi nung nilagay ko siya doon, nawala na yung pagka-stress niya. Lumaki siya pero naging green na lang siya. Ayan. So, nilipat ko sila dito. Kasi plano ko talaga yung mga nandito ko na mga ganito nakatanim sa ganito na pot. Gusto ko sana, mga Echeveria succulents na mga ganitong klase. Yan. Kasi maganda silang tingnan. Yan, kapag mga ganyan ang makikita nyo, di ba? Parang mga bulaklak. So, ito naman yung ating Mexico Rose. Ayan. So, magkatabi sila ni Amazing Grace doon. Nilagay ko na rin dito. Kasi napansin ko may ganito na sila guys, oh. Nakuhanan ko na sila ng ganito. And lumaki talaga to doon sa oblong pot na yon nung tinanim ko sila doon. Nung naulanan sila palagi guys. Kaso lang, baka ma-overwater na. So ayan, umiinit ngayon at nainitan sila guys. And dito naman banda, tingnan nyo, oh. Ito, nag-dry out yung kanyang mga leaves. Pero ang daming babies na tumutubo, oh. Kita nyo ba guys? Ang liliit pa kasi, ayan, oh. Hindi nagpo-focus. So, tingnan natin maigi. Ayan. So, nagkakaroon siya ng ganyan. Akala ko nga, sabi ko, hala, bakit naging ganyan siya? Nung nilipat ko siya dito sa bago natin na greenhouse, na ganyan siya, guys. Nagtampo. Kasi, siguro baka iba na yung sunlight na nare-receive niya dito. So, ginawa ko, nilipat ko siya dito. Tapos dinidilig-dilig ko siya guys, and tinanggalan ko ng ibang nag-dry na leaves, and nakita ko ayan ang daming lumalabas. So baka kailangan lang talaga niya mag-dry at magkaroon siya ng mga branches. Ayan, so ito yung iba dito wala pang mga laman kasi plano kong taniman to ng mga cuttings pa rin ng Mendoza guys. Ayan, yung mga ganito ko kasi gusto ko taniman ko na lang ng mga cuttings ng Mendoza. So meron tayo ditong vacant kasi meron tayong paparating na
agave. Kasi nagustuhan ko guys yung agave. Ang ganda ni agave. So, meron ako 2 agave ata, 3 yun. So, dito ko na lang guys ilalagay kasi agave tong mga katabi niya. Tapos ito na yung dati ko na free lang ata to sa akin guys. Yan, parang free lang to sa akin ni Ma'am Mercy ating before. So, ayan na siyang baby. Yan. Ito lang to dati. Malaki na siya. So, nagkaroon na din ng baby. So, tinanim ko na dyan para mas lumago pa. So, dyan ko sila guys, si nanay. So, lalagyan ko yan ng agave dyan banda guys. Ayan. So, yan sila. Yung ating mga dito guys, okay naman. Ito parang mamumulaklak ko. Nasira nga lang yung leaves niya sa sobrang ulan. Yun o, parang mamumulaklak siya. Ayan. So, ayan guys. Yung ating mga dito, mga cactus, okay naman sila guys. So far so good. And update doon sa pinollinate natin guys, hindi siya naging successful. Nakita ko siya guys, tuyo na. Tingnan nyo wala na. Pati yung nandito wala na. So may panibago na naman sila na flower. Ewan ko guys, hindi naging successful. Baka ayaw niyang mabuhay sa akin kapag sa pollinate. Ayan, kasi pati yung ganito, nagtry na din ako guys dun banda sa dulo. Wala din, hindi rin siya naging bunga. Nalaglag din. So, ang nagiging successful lang sa akin sa pag-pollinate ay Astrophytum na yung bilog. Ayan, yung mga nandito natin Kaso lang ngayon, hindi ako makapag-pollinate sa kanila guys kasi minsan nakikita ko naka-open na sila. Wala na. Kasi hindi nga ako masyadong napunta dito. So, ngayon lang ulit guys ako napunta-punta kasi ayan, may unti-unti ginagawa ko na naman yung gawain ko dyan. Napakakalat. Kasi nga nagre-rearrange ako. Tapos yung iba na kailangan talaga guys iripat yung mga na-propagate ko from leaves. So, nililipat ko na sila. Para unti-unti matapos ko yung ginagawa ko dito sa greenhouse. Kasi ang dami ko talaga guys ligpitin. Promise. Tapos sabayan pa na nagkasakit tayo. And kahapon nga nagpaulan ako. Tapos ginawa ko yun. Di ba kagagaling ko lang sa trangkaso. So, ang pakiramdam ko kahapon guys, ang bigat ng mata ko. Tsaka sumama na naman yung pakiramdam ko kagabi. So, ginawa ko, minum na naman ako ng gamot. So, kaya medyo maglalaylo naman ulit ako guys. Kasi, baka mamaya tamaan na naman tayo ng sakit. So, mahirap na. Ayan, so magdahan-dahan na lang muna tayo. Paunti-unti. Ayan, matatapos din natin yan guys, paunti-unti. So, ayan, meron pa tayong may vacant dyan. Kasi ang nilagay ko dyan itong, this one. Kaso lang, pumapangit kasi ito dun banda guys. Itong ating Beyonce. Kasi, ayan tingnan nyo, ang konti na lang ng leaves. So, binalik ko siya dito. Para dito, nainitan siya guys, Ayan, tapos, may net naman dito yung manipis na net kagaya ng nakapaikot dito sa ating greenhouse. So, kaya nainitan talaga sila. So, ito nga, plano ko itong palitan na lang ng net guys. Yung net na ganito na lang siguro. Yan kapag may budget tayo. Kasi mahal din yung isang 10 meters na ganyan na net guys So, saka na pag may budget na lang ulit. Para mainitan talaga sila ng sobra dyan. So, hindi naman ngayon sobrang ng init. Intense. Hindi kagaya nung summer talaga na bumibigay yung ating mga succulents, diba? So, kakayanin nila yung ganun na init. Meron namang net, diba? Yung tama lang, yung manipis lang. Ayan. So, yan na lang muna sa ngayon, guys, yung mai-share ko sa inyo. So, ito yung ginawa ko last day nung okay pa tayo. Ayan. Kapag nagkakaroon tayo ng time, ayan, ginagawa ko to guys paunti-unti. So dito na area, kapag nakapagtanim ulit ako ng mga ganito natin, na i-separate ko na ulit sila guys. Mayroon tayong mga ganito pa rin na pots na mga black. Yan yung mga dati natin na pa guys, mga pots sa ating mga succulents. So nakatambak lang yung iba. So gagamitin natin yan guys. Yan, igaganito natin yung iba natin na mga succulents, yung mga rosette type. Yan, yung Echeveria type natin ng mga succulents. So, ito naman, tinanggal ko yung lovely rose dito
kahapon, and then tinanim ko siya sa white pot na ganun guys. So, yan, pinagsama-sama ko na lang sila guys. Ayan, para maging ganito rin siya. Ayun, kasi parang lagi silang natutuyaan dito sa pot na to. So, kahit na nandun sila guys sa labas na uulanan, tinanggal ko sila kasi palagi silang natutuyuan. So, yun, naisip ko na lang na iripat sila sa white na ganun. Yung malambot na yun guys, ganun ko sila nilagay. So, ayan, ito na yung na-propagate natin before na ginawang arrangement. Tingnan nyo, oh. Ayan, nilagyan ko na ng mga dito, mga leaf propa natin para sayang naman yung space ng ating pots. Okay na kahit hindi na natin makita yung ganda ng arrangement natin guys. Yan, kasi kapag nandito sa labas guys, inaano lang din naman ng ng palaka. Meron na naman palaka dito maliliit. So, kinukot-kot nila yung mga nandito na area sa baba. So, kaya ginagawa ko, unti-unti, ginaayos ko na sila para yung dito malinisan natin, tatanggalan natin ng damo, and unti-unti guys, pinapalagyan ko sa husband ko ng yung bato-bato, hinahakot niya yan guys. Nilalagay-lagay niya po, unti-unti lang naman. Yan, para yung dito, kapag umuulan kasi, na pumupunta dito yung tubig. So, parang nagiging putik. So, kapag may ganyan, di na siya mapuputik kapag apakan natin. So, ayan. Ito pala guys, niripat ko pala to dito. Para mas lumaki siya yung ating, sino ba to? Indonesian flapjack. Ayan. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!